Pilipinas, ako po si Cathy San Gabriel kasama sina Aljo Bendijo at Vivian Gulla para sa patuloy na pag-alam sa kahalagahan ng nagaganap na APEC Summit 2015 sa ating bansa. Ramdam na po natin ang isa sa pinakamahalaga at pinakahihintay nating economic event, di lamang po dito sa ating bansa kundi sa buong mundo, ang pagsasama-sama ng 21 member economy sa Asia-Pasipiko upang pag-usapan ang pagkakaisa sa pagpapaunlad ng ating mga ekonomiya. Ang Asia-Pacific Economic Cooperation ng APEC ang pinakamataas at pinaka-influential na economic forum sa Asia-Pacific. Baka dyan, Cathy, ang main objective ng APEC na itinatag noon pang 1989 ay para i-promote ang free and open trade and investment sa rehiyon ng Asia-Pasifiko. Sa pagsasama-samang ito ng mga Asia-Pacific member economies, ang APEC ang nagiging incubator of ideas and policies on global issues na talaga namang nakaka-apekto sa ating lahat. Matatandaan nating halos 20 taon na ang nakararaan ng huling ganapin sa bansa ang APEC. At tulad noon ay inaasahang magiging maayos at mabunga ito. At dahil global economy ang target ng summit na ito, inaasahan na dala ng 21 APEC representatives ang humigit kumulang sa kalahati ng world trade at 57% ng global domestic product. Kaya masasabing napakalaki talaga ang inaasahang resulta nito sa ekonomiya, hindi lang sa Asia-Pacific region, kundi maging sa buong mundo. Aljo, Vivian, karamihan dun sa mga leaders, sa mga economic leaders ay nagsidating na sa ating bansa. Kaninang umaga ay dumating na ang leader ng Hong Kong Special Administrative Region at gayon din ang presidente ng Vietnam. So nung Monday dumating si Chilean President Michelle Bachelet at I presume dumating na rin ang Vietnamese President today at ang Taiwanese former Vice President Vincent Xiao dumating kagabi o kahapon, and the President or the Prime Minister of Papua New Guinea, Peter O'Neill. Sasama pa natin ng pagdating ng ilang mga delegado. Yes, Vivian. Inaasahan natin na 13 pang heads ng economies ang darating ngayong araw. Kasama na dyan si US President Barack Obama at Chinese President Xi Jinping. Sila ay manggagaling dito sa G20 Summit na ginanap sa Turkey at bukas naman ay 5 pang heads of economies po ang inaasahan na darating dito sa ating bansa. Bagamat noong nakaraang linggo, Vivian and Aljo ay nagpadala ng paumanhin si Russian President Vladimir Putin kasi hindi nga siya makadadalo sa APEC Economic Leaders Meeting, ngunit ipapadala niya ang kanilang vice-presidente na si Dmitry Medvedev. Okay. I-announce natin dahil today malaki niyang suspense work sa lahat po ng opisina ng pamahalaan, government officers dito po sa National Capital Region, November 17 to 20, including GOCCs, government-owned and controlled corporations, except of course itong mga government agencies directly involved sa basic services katulad ng pagpapatupad ng seguridad, pagpapatupad po ng health, emergency preparedness, and conduct of various APEC meetings. At itong suspension ng klase at ng trabaho sa public offices at ay magaganap hanggang sa Friday, hanggang sa matapos itong APEC Summit dito po sa ating bansa. Sa ngayon, pinapayuhan po ng Philippine National Police yung mga walang pasok na manatili na lamang po sa inyong mga tahanan para hindi na po kayo matraffic at sumama pa sa dami ng tao na mag-a-attend dito sa APEC. Vivian, Aljo, kanina napag-usapan natin yung pagdatingan ng mga ilan sa mga APEC leaders dito sa ating bansa. Noong linggo ay dumating ang kauna-unahang babaeng presidente ng Chile na si President Michelle Bachelet, kung saan nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni President Benigno S. Aquino III at President Bachelet. Kung ano ito, alamin po natin sa ulat na ito ni Elena Luna. Dalawang kasunduan ang pinagtibay ng Pilipinas at Chile sa unang state visit ni President Michelle Bachelet sa bansa. Una rito ang Memorandum of Understanding para sa Disaster Risk Reduction and Management. In the aftermath of Typhoon Haiyan in 2013, our embassy in Santiago was overwhelmed with outpouring from civil
solidarity with Chileans in the aftermath of the recent earthquake in northern central Chile. President Bachelet and I witnessed the signing of an MOU on disaster risk reduction and management, which aims to institutionalize cooperation between our governments in preparation for and during the onset of natural disasters. Chile and the Philippines share a geography characterized by the risk of intense volcanic and tectonic activity of the Ring of Fire in the Pacific Ocean. That led us to sign today a memorandum of understanding on disaster risk reduction and management, which will allow us to exchange knowledge and experience in this area. Thank you so much for your solidarity on our accidents, and that way we will, this mission, prevent the impact caused by natural disasters in our territories and strengthen at the same time bilateral coordination with humanitarian response. Nasaksihan din ng dalawang leader ang pagpapatibay ng letter of intent para sa pagsulong ng trade agreement at pagbuo ng framework para dito. Our wish is to start negotiations during the first semester of 2016 because we could think it would be a good way to commemorate the 70 years of diplomatic relations between both countries. Ang pagdating ni President Bachelet ay nataon sa nakatakdang pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Chile sa susunod na taon. Sa mga bansa sa Southeast Asia, hawak ng Pilipinas ang pinakamatagal na diplomatic relations sa Chile. Hangad ng Chile na higit pang matuto sa Pilipinas at manghikayat ng mga investors sa renewable energy. We have extensive experience in geothermal energy, which is very interesting for the clean and renewable energy policies promoted in our country. There is already a geothermal exploration project in the Maule region, a promising Philippine undertaking in Chile by Energy Development Corporation. We hope that the experience of this company encourage other Philippine investors to start business in Chile. There is also space for a wide range of bilateral cooperation activities in areas such as public policies, mining, agricultural crops, and natural disasters. Nabanggit naman ni Pangulong Aquino na magpapatuloy ang talakayan para palakasin ang kooperasyon laban sa transnational crime. Maaari din ang pagkalooban ng Pilipinas ang Chile ng technical assistance sa pamamagitan ng mga Filipino teachers na magtuturo ng Ingles. Si Bachelet ang kauna-unahang babaeng presidente ng kanilang bansa, katulad ng ina ni Pangulong Aquino na si dating Pangulong Corazon Aquino. Sa kanyang toast sa state luncheon, ibinahagi ni Pangulong Aquino ang kanilang pagkakapareho. In you, Madam President, I can say I find a kindred spirit. You yourself experienced what it was like to stand up to a dictatorship and thus demonstrated the solidarity and sacrifice required to build a vibrant democracy together with your people. As individuals who had to endure hardship and exile under our country's dictatorial regimes, you and I know full well the terror that tyranny brings. And by regaining our liberties, our function has been to make democracy inclusive for everyone. It is my belief that if we fail to do so, there might be that temptation for some quarters to return to some form of authoritarianism. Thus, in our own capacities as leaders of our peoples, we must continue to exert every effort to live out the beliefs that our countrymen are worth fighting for, and that remembering the sacrifice of the past gives us a firm foundation for a prosperous, inclusive future that will never allow tyranny to return. Sa toast naman ni Bachelet, binasa niya ang tula ng Nobel Prize winner mula sa kanilang bansa na si Pablo Neruda. El Océano Pacífico se salía del mapa. Pinasalamatan niya si Pangulong Aquino sa mainit na pagtanggap at nagpaabot ng imbitasyong bumisita rin si Pangulong Aquino sa kanilang bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Isa pa rin sa mga naging highlight ng APEC activities ni Pangulong Aquino ay ang pagharap nito sa International Business Community ng APEC CEO Summit kahapon. Dito po inayag ni Pangulong Aquino ang mga stratehiya at mga programa ng bansa para mas magkaroon ng permanenteng trabaho ang bawat Pilipino at ang kabuang report na yan mula kay Rocky Ignacio.
Tiniyak ni Pangulo Aquino ang kahandaan ng Pilipinas para sa dagdag na pamumuhunan sa bansa. Dumalo ang Pangulo sa APEC CEO Summit, ang itinuturing na Asia Pacific's premier business event na nagkakaloob ng mga oportunidad sa larangan ng kalakalan. Sa pamamagitan ito ng dialogo sa APEC economy leaders, ministers at matataas na opisyal ng mga pamahalaan kung saan tinutukoy ang iba pang opportunities sa tulungan sa daang CEO ng malalaking kumpanya sa Asia Pacifico kasabay ng pagbuo ng ugnayan sa iba't ibang mga leaders sa mundo. Mula sa pagiging Sickman of Asia to Darling of Asia, nakalatag na anya ang mga bagong sistema para makasabay ang Pilipinas sa ibayo pang pagpapatatag ng kalakalan sa rehiyon kasabay ng pagkakaloob ng permanenteng trabaho sa maraming Pilipino. Indeed, our entire growth strategy hinges on the idea of empowerment. Empowered citizens, after all, are empowered consumers whose income will go to the goods and services produced by companies. The end result, instead of having many big fish in a very small pond, we are moving our economic ecosystem into a bigger pond where everybody can grow and reach their full potential. Ladies and gentlemen, I believe this is the most critical element of sustainable growth, inclusivity. If we can include our people in public life, in determining the path to our future and in building our economy, it redounds to a more stable environment and to greater economic prosperity. In other words, it boosts our potentials to levels never before seen. You have seen the transformation of our country, from being known as the sick man of Asia to becoming Asia's new darling. You have seen how our economy has become one of the fastest growing in the world and how we have quickly risen in global measures of competitiveness. You may have even noticed the change in our people's attitude, from being apathetic to perhaps being a little too demanding, which we believe to be healthy in a democracy since it gives government motivation to be even more efficient. Partikular na dito ang pagpapalakas ng sistema ng edukasyon at pagtulong sa mahihirap na bata na makapag-aral sa ilalim ng conditional cash transfer. Ipinatutupad rin niya mga programa para magamit ng tama ang pondo ng bayan. Ipinakita rin ng Pangulo ang mga benepisyaryo na natulungan ng mga programa kontra kahirapan. I cannot overemphasize the impact of this program. The statistics reinforce my point. From 2008 to 2013, the amount of out-of-school youth in our country dropped from 2.9 million to just 1.2 million. And we expect that these numbers will improve even more. Whereas once, some of these graduates would have been subject only to the possibility of menial jobs. Now they can move up the value chain and enter more promising careers. Of course, this is the goal for most of our students and for our citizenry at large, that they can take advantage of the growing number of opportunities in our job market, most of which require skilled labor. This is why our Technical Education and Skills Development Authority has been working closely with the private sector to design and implement courses that give our people the best chance to attain a sustainable livelihood. Simply by doing this, we raised the employment rate of our scholars from 28.5% to when we started to almost 70% under our Training for Work scholarship program. Perhaps the best example of this is our work with the Semiconductors and Electronics Industries in the Philippines Foundation Incorporated, where our graduates posted an employment rate of 96%, which is defined as finding employment 6 months after graduation. Apart from helping our people find long-term employment, we are also enjoying a bonus return on our investment. May tema na Creating the Future, Better, Stronger Together. Ang APEC CEO Summit ay isa sa prestigious business event sa rehiyon at pangunahing platform ng APEC leaders at business leaders para talakayin ang pagpapalawak pa ng trade and investment opportunities sa lahat ng member economies. I am aware that this will neither be quick nor easy. But we have reason for optimism. The more that people gain the first freedom, which is freedom from hunger, we set an environment that nurtures the growth of all the other freedoms. The leaders of our economies have gathered here under the banner of building inclusive economies, and by so doing, building an inclusive world. And I believe that if we can fully engage the private sector in this mission, offering the many benefits brought about by inclusivity, we can achieve this sooner rather than later. Together, I am confident we can author the next great chapter in the history of human civilization. As a connected, synergized Asia-Pacific, we can bring about the advent of a region and a world where no one is left behind. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Isang magandang
magandang balita naman ukol sa Trans-Pacific Partnership ang naganap. Panoorin natin ang ulat ni Jade Miguel. Nakumpleto na ng mga miyembro ng Trans-Pacific Partnership o TPP ang kanilang negosasyon sa umpisa pa lamang ng APEC meeting dito sa bansa. Isa sa mga layunin ng TPP ang pagbubuo ng Free Trade Area of the Asia-Pacific o ang tinatawag na FTAAP na siyang magbubukas sa mas malayang pakikipagkalakalan sa buong rehiyon sa Asia-Pasifiko. Hindi man kabilang ang ating bansa sa TPP, sinabi ni Doris Magsaysaybo na chair ng APEC Business Advisory Council o APAC na lahat ng manharos ng bansa sa rehiyon ay sumisigla ang ekonomiya at magkakaroon din ang bawat isa ng oportunidad para mas pagandahin ang daloy ng kalakalan. Samantala, hindi pa naman tuluyang nagkakabita ang TPP dahil kailangan pa itong maratifika ng kongreso ng bawat kabilang na bansa. Ngunit sa oras na gumulong na ang TPP, lilikha ito ng pinakamalaking free trade area na bubuo sa 40% ng pandaigdigang ekonomiya. Isa namang oportunidad ito para sa Pilipinas na magpahayag ng kanilang kagustuhan na mapabilang din sa TPP dahil kasalukuyan ngang ginaganap ang mga serye ng pagpupulong sa APEC dito sa bansa. Ngunit ayon kay Dr. Sharito Habitco, pinuno ng USAID Trade-Related Assistance for Development o TRADE Project, kailangan muna natin matukoy kung ano-ano ang maiaalok natin sa aspekto ng kalakalan. Naniniwala naman si Habitco na maganda ang tsansa natin sa mga susunod na diskusyon na gaganapin sa Lima, Peru. Ang tanong na lamang daw ay kung kailan magbubukas ang TPP sa pagsari muli ng ibang ekonomiya. Mula dito sa World Trade Center, ako po si Jade Miguel nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan. Isa sa mga isinusulong ng Administrasyong Aquino ang inclusive growth para makatulong sa paglago ng ating pambansang ekonomiya. Sa pagkakataong ito, nakafocus ang inclusive growth na ito sa kontribusyon ng ating mga kababaihan. Ang kabuang ulat mula kay Sweden Velado. Bago pa man nagsimula ang pag-host ng ating bansa ng APEC, ay isinusulong na ng Administrasyong Aquino ang inclusive growth na siya ring tema ng APEC 2015. Ibig sabihin nito ay kung maunlad ang isa, dapat ay maunlad lahat. Walang maiiwan. Dahil na rin sa ganitong uri ng pag-iisip, ay marami na sa ating mga kababayan ang nabigyan ng pagkakataong makapag-ambag sa paglago ng ating ekonomiya, partikular ang mga kababaihan at maliliit na negosyo o yung micro, small, and medium enterprises. What Philippines has brought this year to APEC has been a couple of interesting backgrounds. A lot of small business, so a big focus on small and micro business. A big focus on services. Philippines is very advanced on the services sector and particularly the trade in the services sector. Philippines is the only economy around APEC where women own most of the businesses. Ani Dr. Ballard, patuloy na pinag-aaralan ng APEC kung paano nakatutulong ang teknolohiya gaya nila ng e-commerce sa mga MSME. Dagdag ni Ballard, dahil sa internet at social media, mas madali na rin ang pagsisimula ng negosyo. Kukunan mo lang ng larawan ang iyong paninda, i-post ito online ay maaari nang magbenta ng produkto at kumita. Samantala, ibinahagi naman ni Dr. Dennis Yu, APEC Secretariat Director of Policy Report, na pumalo sa 3.1% ang gross domestic product growth ng APEC sa ikalawang bahagi ng 2015. As you can see from the region, some of the most latest numbers that we have for the second quarter of 2015, the region grew by 3.1%. So we're seeing a much more moderate pace of growth, still positive for the region. Natukoy na ang may malaking kontribusyon dito ay private consumption sa rehiyon o yung paggasta ng pera ng mga individual para bumili ng produkto o makakuha ng serbisyong kailangan nila. Para sa APEC 2015, ako si Sweden Velado, Telebisyon ng Bayan. Sa ginanap na APEC Ministerial Meeting o AMM, ay nasabi ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na isang makabuluhang usapin ang posibleng pamumuhunan ng APEC para makamit ang inclusive growth o ang sama-samang pagunlad ng lahat ng sektor ng lipunan. Ang detalye ng report mula kay Ria Fernandez. Nagsimula na ang 2 araw na APEC Ministerial Meeting o AMM.
Dito muling nabigyang diin ang hangarin ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC ngayong taon na inclusive growth o ang sama-samang pag-unlad ng lahat ng sektor sa bawat ekonomiya at sa buong rehiyon. Upang makamit ito, sinabi ni AMM Co-Chairperson at Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na mainam na tingnan ang kakayahan ng industriya ng serbisyo bilang engine of growth. Services make up approximately 67% of GDP in the APEC region. Trade and investment in services sectors, such as manufacturing-related services, professional services, internet and ICT-based services, and tourism, have a huge multiplier effect and can alleviate poverty through jobs and incomes. In fact, in 2012, every 1 million of services exports generated 104.8 jobs, while the equivalent value of goods exports generated only 59 jobs, or slightly more than half. Pero para mapaigting ang natatanging ugnayan ng kalakalan at kaunlaran, isang estratehiya ang ipinakilala ng Pilipinas na magpapaigting ng kalidad ng paglago ng ekonomiya sa Asia-Pasipiko. The Philippines is introducing the APEC strategy for strengthening quality growth this year. This initiative builds on the growth strategy and aims to further give traction to its 5 attributes: balanced, innovative, secure, inclusive, and sustainable. We see good governance measures as one of the key ways to achieve quality economic growth. At the same time, the APEC strategy for strengthening quality growth aligns itself with the UN's Sustainable Development Goals. Samantala, kasama rin sa itinutulak ngayon ng mga APEC minister ang pagpapalakas sa micro, small, and medium enterprises o MSMEs. We already agreed in May that micro, small, and medium enterprises, MSMEs or MISMEs, are an important force in economic activity, growth, job creation, community resilience, and innovation. We need to support the MISME agenda with concrete initiatives on structural reform, trade facilitation, services, quality, green growth, and resiliency. Para sa APEC 2015, Ria Fernandez, Telebisyon ng Bayan. Yan po yung mga ulat na yan na naglalahad ng mga pinakamaiinit na pangyayari nitong mga nakarang araw ukol sa nagaganap na APEC Summit ngayon sa ating bansa. Aljo Vivian, kanina katatapos lang magbigay ng keynote speech ng Pangulong Benigno S. Aquino III sa kasalukuyan namang nagaganap ngayong umaga na APEC SME Summit na pinamumunuan niya ng APEC Business Advisory Council o ABAC. Yun yung private arm ng APEC. Alam mo, Kathy and Aljo, no, dito sa APEC ngayong taon, talagang bibigyan ng highlight itong micro, small, and medium enterprises na tinatawag na engine ng ating ekonomiya. No? Dahil itong mga micro, small, and medium enterprises na to, malaki yung kanilang kontribusyon sa pag-generate ng jobs at sa pagpapalago ng gross domestic product ng as a region ng mga ASEAN countries. Kaya naman ngayon, sisikapin natin na higit pa itong palakasin. Titingnan natin kung magkakaroon ba ng mga hard industries na sinusulong upang sa ganon maprotektahan ng mga MSMEs kasi papasok na mga imported na mga produkto. Paano tayo makakasabay? Sa pag-uusapan yan dito sa APEC, napakalaga niyan at paano natin matutulungan at i-recognize yung vital role ng mga micro, small, and medium enterprises para magdala ng mga bagong ideas sa merkado and fostering innovations. Yung importante innovations, paano tayo makasabay sa mga produkto mula China. Alam naman natin, marami namang produktong Chinese products na nasa bansa natin at paano natin matulungan na umangat ang ating mga maliliit na negosyante sa Pilipinas. Naalala ko, Aljo, Vivian, dun sa ating interview with economist Peter Wallace, sinabi niya yung mahalagang tutukan yung ease of doing business. Bagamat maraming innovation, bagamat maraming mga maliliit na
negosyo na magaganda ang produkto, kung mahirap para sa kanila na magnegosyo at napakamahal, ay talagang hindi sila makakatugtong sa world stage para makita at matangkilik ng ibang mga bansa. Lalo na yung participation ng mga MSMEs natin, Kathy and Vivian, no, sa international markets. Kasi talagang tayo din magpapadala sa kanila, no, to enhance itong e-commerce kasi high-tech na tayo ngayon. And there is a need to create a virtual marketplace for our MSMEs. Importante po yan, itong facilitation ng business, halimbawa dyan yung business matching, no, at saka yung mga information, no, on international trade standards and regulations, at yung paano natin i-promote ang ating negosyo trade promotion assistant packages. Nitong mga nakaraang araw ay may mga traffic scheme at road closures na ipinututupad ang ating pamahalaan, kaugnay pa rin sa nagaganap na APEC Summit. Kaya alamin po natin ang sitwasyon sa Pasay City. Mamaya po tutunguhan natin ang ating kasamang si Waywaya Macalma. Samantala, ngayong araw ay ina-expect nga natin, no, yung pagdating ng iba't ibang mga economic leaders, at bukas, November 18 to 19 ay ang magaganap na nga ng ang AELM o ang APEC Economic Leaders Meeting. Sa 18, inaasahan na maraming mga bilateral meetings ang magaganap. Pero bago natin ipagpatuloy ang usapan tungkol sa schedule ng AELM, ay dumako muli tayo sa ating kasamang si Waywaya Macalma. Aya! At kung kumpara nga kahapon, medyo matindi ang traffic, pero ngayon iba na ang naging sitwasyon sa mga lansangan sa buong Metro Manila. Dahil mula kanina umaga, alas 7 ng umaga, ay may mga build-up lang sa ilang parte ng EDSA, pero ngayon ay medyo magaan na. Ngayon, itong nakikita nyo sa video na ito, pinahinto lamang kami. Dito is EDSA southbound, na kung saan may dumaan kasi kanina na VIP sa APEC lane, na kung saan pinahinto nga ang mga motorista. Umabot din kami ng 15 to 20 minutes na nakastall dyan sa EDSA southbound. At after nga ng ilang minuto ay pinayagan na nga mga motorista nga dumaan. At mapapansin nga natin, ito yung declaration nga kahapon ni PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez na magkakaroon nga ng police visibility. Pero ang police visibility na nakita natin kanina along APEC lanes ay may mga body-bodies na mga police along with the APEC lanes. Ito yung mga naka-orange na barikada sa along EDSA. Pero nagsimula lamang ang police visibility along APEC lanes ay nagsimula sa Makati hanggang patungo na nga rito sa MOA or sa Maynila, na kung saan bukod dyan, mas dumadami na nakikita natin mga police visibility. At sa buong Mall of Asia ngayon, Kathy, bukod sa police, may nakita tayong mga MMDA police, Pasay police, at maging ang mga sundalo ay naririto nga just so to ensure nga ang security para nga sa APEC Summit. At ayon nga sa pulisya ay mananatili sila dito dahil nga nagdeklara na nga sila ng red alert status. At so far, magaan pa ang traffic ngayon if you're going to compare it from tomorrow, Kathy. So far, yan muna ang sitwasyon dito, at magkakaroon naman ng press conference sa One Esplanade ang security cluster para nga dito sa APEC. Alright, Aya, isang katanungan lang. Kahapon, nabanggit mo kasi kanina, no, na sa EDSA southbound ay maluwag ang daloy ng trapiko. Pero kahapon, ang pinagmulan ng masikip na daloy ng trapiko ay yung galing Cavite, particularly Coastal Road, at yung galing ng Las Piñas, Parañaque. Meron ba tayong update kung ano ang lagay ng trapiko sa area na yon? Most likely magkakaroon din to ng build-up mamaya kasi nga dakong alas 9:20 nga, ay alas 11:20 ay marami ng road closures dahil dito na nga, Kathy, magsisimulang huminto dahil na rin nga ngayong araw kasi mismo marami ng mga APEC leaders ang darating for this day alone lamang. At ito nga magsisimula 11:20, actually both lanes from the Skyway ang isasarado na ng Skyway, and then even yung mga ilang kalsada din alongside with it, marami ng closure. At ito nga yung mga paalala nga ng Philippine National Police na pag may APEC leader na darating sa APEC lane, alam nyo na, 20 minutos, ihihinto or mag-stop lahat sa motorista, and even MRT, LRT, nakita natin huminto nga itong, dahil ito yung pinapatupad na mga security measures ng Philippine National Police. So posibleng magkaroon ng build-up, pero dahil kasi buong
ngayong araw Ngayong araw ang dating nila at bukas 2 leaders ang darating sa ating bansa. Kathy? Pero sa ngayon, walang traffic ngayon sa Coastal Road yan na papuntang Makati coming from Cavite, Bacoor, Cavite. Sa likuran ko, light traffic lang. Dire-diretso lamang siya, wala tayo may mga build-ups lang kasi dahil ito yung mga sa mga stoplight, yung mga stop and go signals, doon lang nagkakaroon ng build-up and then after that, dire-diretso na, smooth sailing na ang ating mga motorista ngayong araw na to. Bawal ang tao ngayon sa Roxas Boulevard. Am I right? Yes. Kahapon pa yan ipinapatupad. So most likely ngayon, mas mahigpit na nilang ipapatupad. Although meron tayo narinig kanina na meron nga raw balak magsagawa ng kilos protesta nga dyan malapit sa US Embassy. Alright, maraming salamat. Wayway Makalma. Marami pa po kayong dapat abangan sa mga bagong nagaganap dito sa APEC 2015 Summit. Magbabalik po kami.